Sa ilalim ng walang-awang araw ng teritoryo ng Arizona, kung saan ang alikabok ay tumatakip sa mga pangarap at ang dugo ay tumatatak sa pulang lupa, isang nag-iisang lalaki ang nakatagpo ng isang batang babae na hindi dapat umiiral. Taong 1873 at ang mga digmaan sa pagitan ng mga kolonista at mga Apache ay nag-iwan ng mga sugat na napakalalim upang malimutan. Ngunit ang batang babaeng iyon na may madilim na mga mata, naliligaw sa gitna ng mga kakto at bato, ay nagtago ng isang sikretong magpapabago sa lahat, isang sikreto na nakabaon sa dugo, sa lupa at sa mga alaala na hindi kailanman mamatay. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa akin, saan ka nakikinig sa kwentong ito? At sabihin mo, naniniwala ka ba na ang nakaraan ay maaaring magpatawad o ang ilang mga kasalanan ay masyadong malalim upang kailanman mahilom? Iwan sa comments. Gusto kong malaman kung saan umabot ang kwentong ito at ano ang iyong nararamdaman tungkol sa tema ng pagpapatawad. Arizona, Estados Unidos, 1873. Isang lupain na walang kahabagan kung saan ang hangin ay tila kumukuha hindi lamang ng alikabok kundi pati na rin ng mga pag-asa ng sinumang nangahas na tumawid dito para sa bagong simula. Ang mga bundok ay nakatayo na parang mga higanting bantay sa horizon. Ang kanilang mga tuktok ay nasusunog ng kulay kahel sa huling liwanag ng araw na lumulubog. Si James McKenna ay humigpit ang hawak sa mga renda ng kanyang kabayo. Ang mga mata ay sinusuri ang libis sa kanyang harapan habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likuran ng mga bundok na parang dugo na tumutulo sa lupa. Ang balat sa kanyang mukha ay nabayo ng hangin at araw, puno ng mga linya na nagsasalaysay ng mga kwento ng paghihirap na hindi niya kailanman ibabahagi sa sinuman. 6 na taon na mula nang iwanan niya ang Boston. 6 na taon mula nang mamatay ang kanyang asawa sa sakit na kumalat sa barko, pauwi mula sa Europa, Matilda. Ang pangalan pa rin ay sumasakit sa kanyang dibdib tuwing iniisip niya ito. Ang Arizona ay dapat na bagong simula, lugar kung saan maaari niyang talikuran ang alaala ng mga kamay na nanginginig na huling humawak sa kanya ng mga pangako na hindi na kailanman matutupad, ng mga pangarap na namatay kasama niya sa dagat. Ang rancho niya ay maliit lamang, isang kahoy na bahay na hindi gaanong maganda at ilang ektarya ng lupang tuyo na mahirap ipagtaniman. Ang mga pader ay puno ng mga bitak, ang bubong ay nangangailangan ng kumpuni at ang balon ay palaging mababa ang tubig. Ngunit ito ay sa kanya at sa mundong ito ng karahasan at kawalan ng katiyakan, ang pagmamay-ari ay nangangahulugan ng lahat. Nangangahulugan ito ng dignidad, ng kontrol, ng kakayahang magsabi, ito ang akin, at walang sino man ang makakakuha nito sa akin. Nang gabing iyon, habang ang buwan ay umakyat sa kalangitan na parang isang bula ng pilak na tumatanglaw sa wilderness, narinig niya ito. Isang tunog na halos hindi maririnig, isang pag-iyak na parang mula sa hayop na nasugatan. Ngunit may isang bagay sa tunog na iyon, isang uri ng desperasyon na hindi mula sa hayop, mula sa tao. Kinuha niya ang kanyang rifle, sinigurado na puno ang ammunition at lumabas. Ang mga hakbang ay maingat sa ibabaw ng lupa na puno ng mga bato at mga tinik mula sa mga halaman ng desert. Ang hangin ay malamig ngayon, nagdadala ng amoy ng sage at creosote. Ang mga tunog ng gabi ay umuugong sa kanyang mga tainga, mga kuliglig, ang malayong iyak ng isang coyote, ang pag-whisper ng hangin sa mga dahon ng mesquite. Nakita niya siya malapit sa balon, isang batang babae, hindi hihigit sa 7 taong gulang, nakatago sa likod ng mga kahoy na nakatambak doon. Ang buhok ay maitim na parang gabi, mahaba at hindi nasusuklay, puno ng mga dahon at alikabok. Ang balat ay kayumanggi mula sa
Araw, ang mukha ay payat, ang mga mata ay malalaki at madilim na parang dalawang malalim na balon. Ang damit ay punit-punit at puno ng dugo. Hindi lahat ay sa kanya, napansin niya, ngunit sapat upang malaman na nakakita siya ng karahasan. Isang Apache. Walang duda tungkol dito. Ang estilo ng kanyang damit, ang paraan ng kanyang mukha, ang kulay ng kanyang balat, lahat ay nagsasabi ng katotohanan na alam niyang magdudulot ng problema. Ang unang instinto niya ay umatras. Ang mga Apache at mga puti ay nagkapatayan sa lupain ng Arizona sa loob ng mga dekada. Ang digmaan ay patuloy, walang tigil. Isang cycle ng paghihiganti na tila walang katapusan. Ang ama niya, dating sundalo sa US Cavalry, ay laging sinasabi, "Huwag kailanman magtiwala sa Apache. Papatayin ka nila sa sandaling lumingon ka. Mga hayop sila, walang kaluluwa, walang konsensya." Ngunit ang batang babae ay tumingin sa kanya at sa mga matang iyon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan, hindi takot, hindi galit, lamang pagod, isang uri ng pagod na hindi dapat makita sa mukha ng isang bata. Ang pagod ng taong nakakita ng masyadong maraming kamatayan, ng masyadong maraming kawalan ng pag-asa. Lumuhod siya ng dahan-dahan, ang rifle ay inilipat sa isang kamay, ang isa ay nakaturo palayo upang ipakita na wala siyang sandata sa harap. "Nandito ka na ba matagal?" Hindi sumagot ang bata. Tumingin lamang, ang mga mata ay sinusuri ang kanyang mukha na parang naghahanap ng sagot sa tanong na hindi niya alam. Ang mga labi ay tuyo at punit, ang katawan ay nanginginig kahit ang gabi ay hindi napakaginaw. Si James ay hindi gumalaw, hinintay. Ang hangin ay humihip, nagdadala ng amoy ng alikabok at sage, at sa distansya ay narinig niya ang isa pang iyak ng coyote, mas malapit ngayon. "Mayroon ka bang pangalan?" Katahimikan pa rin, ngunit ang bata ay hindi tumakbo. Hindi siya kumilos palayo. At sa mundo na ito kung saan ang bawat galaw ay maaaring magpasya sa pagitan ng buhay at kamatayan, iyon ay sapat upang magpasya kay James. Dahan-dahan niyang iniabot ang kamay. "Gutom ka ba?" Ang bata ay tumango ng kaunti. Ang pinakaunang paggalaw na ginawa niya mula nang magsimula nilang mag-usap. "Halika, may pagkain sa loob." Kinuha niya ang kanyang kamay, napakaliit, napakainit, nanginginig, at naglakad sila pabalik sa bahay. Ang hakbang ng bata ay hindi matatag. Halos bumabagsak sa bawat 4 o 5 hakbang. Sa loob, nagpakulo siya ng tubig, ginawa ang sopas na may karne at gulay, at pinanood kung paano kumain ang bata. Hindi tulad ng tao, kundi tulad ng hayop na gutom, mabilis at desperado na parang bawat subo ay maaaring maging huli. Sa umaga nahanap niya ang sagot sa kanyang tanong nang makita ang bakas sa lupa malapit sa kanyang rancho. Mga hoofprints ng ilang kabayo, mga palatandaan ng labanan, mga patak ng dugong, tuyo na itim sa ilalim ng init ng araw. Mga basag na araw, isang piraso ng tela na pula sa dugo, mga bakas ng boot na nagmula sa militar. Isang ambush, malamang. Ang pamilya ng bata ay kailangang namatay o nakalayo. Iniwan siya mag-isa sa wilderness na ito na walang awa. Sinundan niya ang mga bakas hanggang sa isang libis ilang milya ang layo, at doon nakita niya ang natitirang bahagi ng isang kampo. Mga wiki-up na nasunog, mga katawan na natabunan na ng buhangin, at bato, mga buitre na lumilipad sa itaas na naghihintay ng pagkakataon. Hindi niya alam kung sino ang nagsimula ng atake, ang militar o ang mga Apache mismo. Sa lupain na ito, ang katotohanan ay laging nawawala sa gitna ng dugo at galit. Bumalik siya sa rancho na may mabigat na puso at nakita ang batang babae na nakaupo sa veranda. Ang mga mata ay sumusunod sa kanya habang lumalapit siya sa kabayo. Ang mga araw ay nagsimulang dumaan. 3 araw mula nang dumating ang bata at ang rancho ay tila humihinga ng iba. Ang hangin sa mga umaga ay mas malamig ngayon, nagdadala ng amoy ng ulan mula sa malayong bundok at kape na kumukulo sa kusina.
Si James ay naglalakad mag-isa sa mga pader na kailangan niyang ayusin. Ang mga hakbang ay umuuga sa lupa na medyo malambot mula sa hamog ng gabi. Sinusubukang huwag tingnan ang batang babae na nakaupo sa veranda. Nanonood sa kanya ng walang ekspresyon. Hindi pa rin niya alam ang pangalan nito. Hindi pa rin siya nagsasalita. Kumakain siya, umiinom ng tubig, tumutulog sa isang sulok ng bahay kung saan inilagay ni James ang isang kumot, ngunit hindi nagsasalita, hindi gumagalaw ng higit sa kailangan. Mula sa taas ng bubong kung saan siya nag-aayos ng mga butas na ginawa ng ulan, noong nakaraang linggo, si Martha, ang matalik na kaibigan na tumutulong sa kanya minsan, isang byuda na may sariling rancho, ilang milya ang layo, ay pinagmamasdan siya ng mga braso na nakatiklop. Ang mukha ay may ekspresyon na hindi niya mabasa. Hindi pa rin siya nagsalita tungkol sa bata, napansin niya. Ngunit alam ni James kung ano ang iniisip niya. Lahat ay iniisip ang pareho. Bakit niya dinala ang isang Apache sa kanyang bahay? Hindi ba niya alam ang panganib? Hindi ba niya naalala ang mga patayan, ang mga atake, ang mga kwento ng mga rancho na nasunog at mga pamilyang pinatay? Hindi niya tiningnan pataas, ngunit naramdaman niya ang bigat ng pagiging bantay na iyon na palaging naroroon. Ang presensya ni Martha na parang isang konsensyang nagpapaalala sa kanya na ang kanyang desisyon ay hindi lamang nakakaapekto sa kanya, kundi sa lahat ng nasa paligid niya. Parang ang buong rancho ay humihinga ng pigil, naghihintay upang makita kung ano ang mangyayari, kung ang batang babae ay magiging problema o kung magiging ito ay mas malalim, mas mahirap na pakitunguhan kaysa sa anumang inaasahan nila. Kinabukasan, sinubukan niyang makipag-usap muli. Umupo siya sa tabi niya sa veranda, ang mga mata ay nakatuon sa horizon kung saan ang araw ay nagsisimulang lumubog, ang langit ay nagbabago ng kulay mula sa asul tungo sa kulay rosas at kahel. Nasaan ang iyong pamilya? Ang bata ay tumigil sa pagkain ng tinapay na ibinigay niya. Ang mga kamay ay nananatiling naghahawak ng pagkain, ngunit hindi na ito umusad patungo sa bibig. Ang mga mata ay nakatitig sa lupa. Kailangan kong malaman upang makatulong sa iyo, upang maintindihan kung ano ang kailangan kong gawin. Si James ay naghintay. Ang mga segundo ay lumilipas na parang minuto. Ang hangin ay humihip ng banayad, nagdadala ng alikabok na sumasayaw sa liwanag ng araw na nalulubog. Walang sagot. Ang bata ay bumalik sa pagkain. Ang mga mata ay hindi kailanman tumitingin sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas bago niya narinig ang boses nito. 6 na araw para maging eksakto, at sa loob ng 6 na araw na iyon ay nagsimula ng mangyari ang mga bagay na hindi niya inaasahan. Ang mga tao sa bayan, kapag pumupunta siya roon para bumili ng mga supply, ay nagsimulang tumingin sa kanya ng iba. Ang mga tinig ay tumigil kapag papasok siya sa general store. Ang mga mata ay sumusunod sa kanya habang naglalakad siya sa mga kalye na puno ng alikabok. Isang beses, habang naghihintay siya sa labas ng blacksmith shop, narinig niya ang 2 lalaki na nag-uusap sa loob. Hindi alam na naririnig niya. Narinig mo ba? Si McKenna ay nag-aalaga ng isang Apache na bata. Baliw, papatayin siya ng bata sa tulog niya o papatayin siya ng iba dahil sa ginawa niya. Hindi alam kung alin ang mas masakit. At sa gabing iyon, 4 na salita lamang binitawan na parang mga bato na mabigat na gumawa ng mas maraming tunog sa katahimikan kaysa sa anumang sigaw. Patay na silang lahat. Si James ay lumingon. Ang bata, si Sarah, dahil nagsimula na niyang tawagin siya ng pangalan kahit hindi pa niya sinasabi kung tama iyon, ay nakaupo sa sulok. Ang mga tuhod ay nakayakap. Ang mga mata ay puno ng isang kadiliman na hindi niya kailanman nakita sa isang bata. Paano?
Ang mga sundalo, dumating sila sa madaling araw. Walang babala, walang dahilan. Pinatay nila ang lahat. Ang aking ama, ang aking ina, ang aking kapatid na babae, lahat. Ang boses ay walang emosyon, parang nagsasalaysay ng kwento tungkol sa ibang tao sa ibang buhay. Ngunit ang mga kamay ay nanginginig at nakita ni James na ang mga luha ay umaagos sa mga pisngi ng walang tunog. Lumuhod siya sa harapan niya, ngunit hindi siya lumapit. Ako ay, pasensya na, hindi mo ginawa, hindi mo kailangan magpatawad. Ngunit ang pandamdam ng guilt ay nandoon pa rin, mabigat at hindi maiiwasan. Dahil ang kanyang ama, ang lalaking pinalaki siya, ay bahagi ng US Cavalry na gumawa ng mga ganitong atake. At ngayon, dito siya nag-aalaga ng isang batang Apache na ang pamilya ay malamang na pinatay ng mga taong tulad ng kanyang ama. Ang mga araw ay umuusad sa isang nakaka-suffocate na rutina. Ang bata, si Sarah, ay sumusunod sa kanya sa lahat ng lugar, ngunit laging sa distansya parang anino na hindi nakikita, ngunit laging naroroon. Tumutulong siya sa mga maliliit na gawain, nag-aayos ng mga gamit, nagdadala ng tubig mula sa balon, nagtatanim ng mga buto sa hardin na sinusubukan ni James na panatilihing buhay sa gitna ng init. Ngunit hindi pa rin siya nagsasalita ng higit sa kailangan. Ang mga salita ay lumalabas ng paminsan-minsan parang mga butil ng ginto na mahirap hanapin sa gitna ng buhangin. Ang mga tao sa bayan, nang lumabas ang mas detalyadong balita tungkol sa bata, ay nagsimulang magbulong-bulungan ng mas malakas. Nakita niya ito hindi lamang sa mga mata nila kapag pumupunta siya sa tindahan, kundi sa mga kilos, ang paraan na kanilang pag-iwas sa kanya, ang paraan ng pagtanggi nilang makipag-usap ng direkta, ang mga liham na nakadikit sa mga pader ng bayan na nagsasabing Apache sympathizer at mas masahol pa. Si Martha ng wakas ay nagsalita. Isang hapon, dumating siya sa rancho na may mukha na puno ng alalahanin. Ang mga mata ay nag-iiwas sa kanyang tingin. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo, James? Siya ay tumigil sa paglalaban ng kabayo. Ang mga kamay ay nananatiling hawak ang insipilyo. Tinutulungan ko ang isang bata na nangangailangan ng tulong. Ang mga tinig ay mabilis na dumating, ang kanyang boses ay mas mataas ngayon. Siya ay nag-cross ng mga braso, ang postura ay defensive. Hindi lahat ang makikita ito sa ganung paraan. Ang mga tao ay takot, James. Takot na ang presensya niya ay magdadala ng mga Apache dito na aatakehin nila ang bayan dahil iniisip nila na pinoprotektahan mo ang isa sa kanila. Katahimikan. Siya ay tumingin sa bata na naglalaro malapit sa balon. Ang mga kamay ay gumagawa ng mga pattern sa alikabok. Ang mukha ay payapa sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mga linggo. Kung hindi ko sila pinapakingan, kung iiwan ko ang batang ito na mamatay sa desert, hindi ako makakatulog ng mahimbing kailanman. Ang konsensyang iyon ay papatayin ako mas mabilis kaysa sa anumang Apache. Si Martha ay huminga ng malalim, ang mga mata ay pumikit sandali. Alam ko, ngunit kailangan mong maging handa. Ang mga tao ay nag-uusap ng tungkol sa pagkilos at hindi ko alam kung kailan mangyayari iyon. Nang gabing iyon, nakita ni James ang isang bagay na nakabitin sa kanyang mesa. Isang maliit na tali ng mga butil ginawa ng kamay ni Sarah. Simple. Ngunit ginawa ng pag-aalaga, ang mga kulay ay nag-alternate ng pula, puti at itim. Ang pattern ay tradisyonal ng Apache na nagpapahiwatig ng proteksyon at pasasalamat. Hindi niya sinabi ang anuman, ngunit hinawakan niya ito ng matagal. Ang mga daliri ay sumusuri sa texture ng mga butil. At sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, may ngumiti sa kanyang mukha. Hindi malaki, hindi matagal, ngunit totoo. Lumipas ang 2 linggo mula nang dumating si Sarah sa rancho. Ang panahon ay nagiba, ang mga ulap ay dumating mula sa kanluran na may pangako ng bagyo. Ang hangin ay may amoy ng elektrisidad at lupa na basa.
Ang mga hayop ay mas restless. Ang mga ibon ay lumilipad ng mas mababa kaysa karaniwan. Si James ay nasa bukid nang marinig niya ang sigaw. Hindi malakas, ngunit sapat upang patigil ang puso niya. Tumakbo siya pabalik sa bahay. Ang mga bota ay tumatakbo sa lupa. Ang puso ay tumitibok ng napakalakas sa kanyang mga tainga at nakita ang eksena na magpapabago sa lahat. Si Sarah ay nasa veranda, ang likod ay nakadikit sa pader, ang mga mata ay malaki sa takot, ngunit ang mukha ay nanatiling matapang. 3 lalaki ay nakatayo sa harapan niya. Lahat ay kilala ni James mula sa bayan. Isa sa kanila, isang matandang lalaking may marka sa mukha mula sa matandang sugat. Si Ezekiel Turner, dating sundalo, ay naghahawak ng isang lubid. Ang mga mata ay puno ng galit at determinasyon. Inaalok namin ang serbisyo sa iyo, McKenna. Ang mga Apache ay hindi dapat sa aming mga lupain. Hindi sila dapat nabubuhay dito. Si James ay huminto sa pagitan nila at ng bata. Ang katawan ay nakaharang. Ang mga kamay ay nakabitin sa gilid, ngunit handa na kumilos. Hindi mo siya hahawakan. Umuwi ka na. Ang lalaki ay ngumisi. Ang mga ngipin ay kulang ng 2 sa harap. Isa lang siyang savage, McKenna. Hindi mo ba nakikita? Papatayin niya ka sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon. Ganyan sila. Walang pusong mga hayop. Hindi ko kailangan ng iyong payo. At sinasabi ko sa iyo para sa huling beses, umalis sa aking lupa. Ngayon, ang tensyon ay sumikip na parang lubid na hinihila. Ang 2 pang lalaki ay gumalaw palapit. Ang mga kamay ay umabot sa mga sandata sa kanilang baywang. Si James ay inilagay ang kamay sa baril sa kanyang sariling baywang. Ang mga daliri ay humawak sa hawakan. Kung gusto mo ng gulo, handa akong ibigay. Ngunit alam ko na may 3 bangkay na aalis sa lupain ko ngayon at isa sa kanila ay ikaw, Ezekiel. Ang mga sandali ay lumipas na parang oras. Ang hangin ay tumigil sa paghihip. Ang mga ibon ay tumigil sa pag-awit. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot, naghihintay sa desisyon na magpapasya sa lahat. Sa wakas, ang matandang lalaki ay umatras, ang mukha ay pula sa galit at kahihiyan. Ngunit ang mga mata ay puno ng pangako ng paghihiganti. Hindi pa ito tapos, McKenna. Balang araw, tatawagin ka ng hustisya at sa araw na yon, magsisisi ka na hindi mo pinakinggan ang aming babala. Nang umalis na sila, ang mga kabayo ay tumatakbo palayo sa alikabok na umuusbong. Si James ay lumuhod sa tabi ni Sarah. Ang kamay ay nanginginig, ang dibdib ay sumasakit mula sa adrenaline. Okay ka lang? Ang bata ay tumango. Ngunit sa mga mata niya, para sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay bukod sa pagod at kalungkutan. Takot. Tunay na takot. Ang uri ng takot na nanggagaling mula sa pagkilala na ang mundo ay mas mapanganib kaysa sa iniisip, na ang kamatayan ay mas malapit kaysa sa anumang inaasahan. Sa gabi, habang ang ulan ay nagsimulang bumagsak sa bubong ng kahoy, ang mga patak ay umuugong tulad ng drum, si Sarah ay nagsalita ng mas maraming salita kaysa dati. Umupo sila sa harap ng apoy, ang mga apoy ay sumasayaw at lumilikha ng mga anino sa mga pader. Ang aking ama, mahusay na mandirigma. Tinuruan niya ako kung paano gumamit ng pana, kung paano magtago, kung paano mabuhay sa desert. Ngunit hindi sapat. Dumating ang mga sundalo. Marami sila. Lahat ay nawala sa isang umaga. Si James ay nakinig. Nang walang sinabi, ang mga mata ay nakatuon sa apoy. Minsan ang mga salita ay hindi sapat. Minsan ang presensya lang ang kailangan. Kung galing ka sa iba't ibang bansa at gusto mong suportahan ang channel na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe. Ang iyong suporta ay napakahalaga upang ang YouTube ay irekomenda ang video na ito sa mas maraming taong mahilig sa mga kwentong puno ng emosyon at kahulugan. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Lumipas ang 5 araw at ang rancho ay tila mas tahimik, ngunit hindi ang uri ng kapayapaan na komportable. Ito ay ang katahimikan bago ang bagyo, ang pakiramdam na may isang bagay na naghihintay na sumabog. Ang hangin ay mas malamig sa mga umaga, nagdadala ng amoy ng pinong ulan at lupa na malambot, ng peppermint at wild sage na tumutubo sa mga gulch. Si Sarah ay naglalakad sa tabi ni James, tumutulong sa paggawa ng mga gawain na dati ay ginagawa niya mag-isa, nag-aayos ng mga bakod, nagbubuhat ng mga sako ng corn para sa mga kabayo, naglilinis ng stable. At kahit hindi pa rin siya nagsasalita ng marami, ang presensya niya ay hindi na nagdudulot ng tension kundi ng isang uri ng companionship na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ang kapayapaan ay hindi tumagal. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga bakod sa timog, bahagi ng kanyang lupa, si Martha ay dumating na nagmamadali. Ang kabayo ay pinapagod, ang mukha ay putla at puno ng pawis. James, kailangan mong marinig ito, kailangan mong maging handa. Siya ay tumigil sa pagtrabaho, ang martilyo ay bumaba sa lupa. Ano ang nangyari? Ang mga tao sa bayan, nagsasalita sila. Sinasabi nila na ang bata ay isang espiya na pinadala ng mga Apache upang suriin ang aming mga depensa, upang makita kung saan kami mahina. May mga nagsasalita tungkol sa pagkilos, James. At si Ezekiel, siya ang nangunguna sa grupo. Kalokohan yan. Siya ay 7 taong gulang, alam ko. Ngunit maraming naniniwala, ang takot ay nagpapabaliw sa mga tao, ginagawa silang nakikita ang mga banta kung saan wala. At nais nilang kunin siya, James. Balak nilang kunin siya at hindi ko alam kung ano ang gagawin nila, ngunit alam kong hindi ito magiging maganda. Ang tensyon ay bumalik, mas mabigat ngayon, parang bagong palda na humihigpit sa kanyang leeg. Si James ay tumingin sa bata na naglalaro malapit sa balon. Hindi alam ang panganib na paparating. Ang kamay ay lumilikha ng maliliit na figura mula sa adobe clay. Hindi nila siya makukuha. Dito siya ligtas. Proprotektahan ko siya kahit ano pang mangyari. Ngunit sa loob ng bahay, kinagabihan, natagpuan niya ang isang bagay na nagbago ng lahat. Isang lumang kahon nakatago sa ilalim ng mga tablang sahig sa sulok ng silid na ginagamit niya bilang library, kung matatawag mo itong library dahil mayroon lamang siyang 15 libro. Si Sarah ang nakahanap nito habang naglilinis, habang sinusubukan niyang alisin ang alikabok na naipon sa loob ng mga taon. Ipinakita niya ito kay James. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Ano ito? Binuksan niya ang kahon at ang katotohanan ay sumakit na parang suntok sa tiyan, pumipigil ng hininga, gumagawa ng mundo na parang gumuho. Sa loob ay mga liham, mga dokumento na may tatak militar, mga ulat ng mga operasyon, mga larawan ng mga lalaki na nakasuot ng uniforme. At isa sa mga larawan ay ng kanyang ama, mas bata, mas matipuno, nakatayo sa harap ng isang nasunog na Apache village. Binasa niya ang mga liham, ang mga kamay ay nanginginig at ang katotohanan ay lumitaw na parang bangungot. Ang kanyang ama, ang lalaking palaging sinasabi niyang huwag magtiwala sa mga Apache, ay naging bahagi ng isang operasyon militar na pumatay sa mga inosenteng pamilya, mga kababaihan, mga bata, mga matanda. Lahat pinatay dahil sa mga utos na sinunod niya ng bulag, dahil naniniwala siya na iyon ang tama, na iyon ang hustisya. Isang liham ay nagsasalaysay ng detalye ng isang atake sa isang village sa tabi ng White River. Walang survivors. Mission accomplished. Recommendation for commendation. Petsa, Agosto 1867. 6 na taon na ang nakalipas. Ang mga kamay ni James ay nanginig habang hawak ang mga papel. Ang ama ng bata na ito, marahil ay isa sa mga pinatay ng kanyang sariling ama. Ang siklo ng karahasan, ang endless na paghihiganti, lahat ay bumalik sa kanya ngayon na parang alon na sumasalanta.
Ang mundo ay tila tumitigil sa pag-ikot, ang hangin sa kanyang mga baga ay tila nawala. Sarah, na pumasok sa silid na may dalang basong tubig, ay nakita ang mga papel na nakakalat sa mesa. Hindi niya kailangang basahin upang maintindihan. Nakita niya ang mga mukha sa mga drawing, mga larawan ng mga mandirigmang Apache na nakahandusay sa lupa, mga wiki-app na nasusunog sa background. Nakita niya ang mga tatak ng militar, ang mga pirma na sumusumpa sa kamatayan ng kanyang mga tao. At nakita niya ang katotohanan sa mga mata ni James, ang guilt, ang kalungkutan, ang takot na ngayon ay nauunawaan niya kung bakit siya nandito, kung bakit nahanap niya siya. Alam mo ba? Hindi. Ngayon ko lang nalaman. Hindi ko alam na ang aking ama, na siya ay bahagi ng hindi niya natapos ang pangungusap. Ang mga salita ay masyadong mabigat, masyadong masakit upang bitawan. Katahimikan ng sumasaklaw sa kanila, mas malalim ngayon, mas puno ng mga bagay na hindi masasabi. Ang ulan ay nagsimulang bumagsak muli sa labas. Bawat patak ay parang luha mula sa langit na umiiyak para sa lahat ng nawala, para sa lahat ng pinatay, sa pangalan ng hustisya na hindi kailanman totoo. Sarah ay lumapit. Ang mga hakbang ay maliit at ingat. Hinawakan niya ang isang larawan. Isang babae na may sanggol, parehong patay, nakahiga sa lupa na puno ng dugo. Ang kanyang ina, hindi niya alam. Ngunit maaring, ang mga larawan ay walang mga pangalan, walang mga detalye, pawang mga numero lamang, mga statistics ng digmaan na walang mukha, walang mga kwento. Ang iyong ama, ginawa niya kung ano ang iniisip niyang tama. Ang boses ay mahina, halos pabulong. Si James ay tumingin sa kanya, nagulat. Paano mo masasabi iyon pagkatapos ng ginawa niya, pagkatapos ng lahat ng dahil ganun din ang aking ama? Gumawa siya ng mga bagay na iniisip niyang tama. Pumatay siya ng mga tao na naniniwala siyang kalaban. At sa huli, pinatay din siya. Ang cycle ay hindi humihinto, James. Hindi humihinto hanggang may taong magsabi, sapat na. Ang mga salitang iyon ay bumaon sa kanya ng mas malalim kaysa sa anumang bala. 7 taong gulang, 7 taon at mas maraming karunungan kaysa sa kanyang lahat ng 32 taon sa mundo. Umupo siya sa sahig, ang mga kamay ay tumatakip sa mukha. Ano ang gagawin ko? Paano ko ito maayos? Hindi mo kailangang ayusin ang nakaraan. Kailangan mo lang gumawa ng tamang desisyon ngayon. At alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Sa 3 umaga pagkatapos ng pagtuklas, nangyari ito. Si James ay gising dahil sa tunog ng mga kabayo, hindi 1 o 2, kundi 5, marahil 6. Ang mga boses ay malakas, galit, puno ng layunin. Bumangon siya, kumuha ng rifle at tumingin sa bintana. 5 silang mga lalaki, pawang mga lalaking kilala niya mula sa bayan. Nakasuot ng mga armado, ang mga mukha ay nakatabing ng mga panyo, ngunit nakikilala pa rin niya sila. Si Ezekiel sa harapan, sina Thomas at William sa gilid, si Jacob sa likod, at isa pang lalaking hindi niya masyadong kilala. Lahat ay may dalang baril o rifle. Ang mga mata ay determinado. Ibigay mo sa amin ang Apache, McKenna. Ibigay mo na at hindi na kami babalik. Mayroon kaming plano para sa kanya. Isang trial, isang wastong trial. Ngunit kailangan naming dalhin siya. Si James ay lumabas ng armado. Ang rifle ay hawak sa 2 kamay. Ang positioning ay battle ready. Hindi ko ibibigay. Umuwi na kayo habang mayroon pa kayong pagkakataon. Ang leader ay bumaba mula sa kabayo, ang boots ay tumunog sa lupa. Ginagawa mo itong mas mahirap kaysa kailangan, McKenna. Bakit mo proprotektahan ang isang savage? Ano siya sa iyo? Wala siya kundi problema. Siya ay isang bata. Isang batang nag-iisa, walang pamilya, walang tahanan. At kung di ninyo ito nakikita, kung ang tanging nakikita ninyo ay ang kulay ng kanyang balat at ang dugo ng kanyang mga ninuno, kayo ang mga savage, hindi siya. Ang tensyon ay sumikip na parang lubid na malapit ng putulin.
Ang mga lalaki ay nagsimulang kumilos palayo, sinusubukang palibutan ang bahay. Si James ay nagsimulang mag-back up. Ang rifle ay nakatuon sa leader. Ang daliri ay nasa trigger. Ngunit bago pa man nila magawa ang plano, may bumagsak mula sa bubong, tunog ng paa sa kahoy, mabilis at ekspertong. Si Sarah, hawak ang isang maliit na pana na ginawa niya mula sa mga kahoy na nahanap niya sa wilderness. Ang mata ay nakatuon sa leader. Ang arrow ay nakatutok sa dibdib niya, steady at sigurado. Huwag kang lalapit, huwag kang gumalaw. Ang tinig ay mahina, ngunit puno ng determinasyon, puno ng lakas na hindi inaasahan ng sinuman mula sa isang 7 taong gulang na bata. Ang leader ay tumigil, ang mga mata ay lumalaki sa gulat. Tingnan mo iyan, ang batang savage ay may ngipin. Sinasabi ko na sa inyo, papatayin niya tayong lahat sa tulog. Ngunit may nangyari na walang inaasahan ng sinuman. Mula sa kalsada na papunta sa rancho, dumating ang tunog ng mas maraming kabayo. Si James ay tumingin at nakita si Martha at 5 kababaihan mula sa bayan. Si Rebecca ang manghihilot, si Anna na may tindahan ng tela, si Josephine na guro, si Ruth na bakery owner at si Clara na misis ng pastor. Nakarating na ang balita at kahit hindi lahat ay sumasang-ayon sa ginawa ni James, alam nila na ang tama ay tama. Alam nila na ang pagpatay sa isang inosenteng bata ay hindi hustisya kundi murder. Martha ay nagsalita, ang tinig ay matatag at malakas, walang takot. Kung kukuha kayo ng bata, kailangan ninyong dumaan sa amin din. At hindi, iyo mangyayari. Hindi kami papayag na maging murderers kayo sa pangalan ng hustisya. Ang isa sa mga kababaihan, si Rebecca, ay naglakad palapit. Nakita ko ang batang yan. Tiningnan ko ang kanyang mga sugat, ang takot sa kanyang mga mata. Kung pinapatay natin ang mga inosenteng bata ngayon, ano ang pinagkaiba natin sa mga iniiwasan natin na maging katulad? Ang mga lalaki na nahinto ng presensya ng mga kababaihan ay nag-atubili. Ang leader, si Ezekiel, ay tumingin kay James pagkatapos kay Sarah na nanatiling nakatayo sa bubong na parang guardian angel na armado, at sa wakas ay sumuko. Ang galit ay kitang-kita sa mukha, ngunit nalalaman na natalo na siya. Hindi pa ito tapos, McKenna. Balang araw ay babalik kami. At sa araw na iyon, wala nang mga kababaihan na magliligtas sa iyo. Ngunit nang umalis na sila, ang mga kabayo ay tumatakbo palayo sa cloud ng alikabok. Si James ay alam, binago nila ang mundo kahit kaunti lang. Ipinakita nila na ang hustisya ay hindi tungkol sa paghihiganti kundi sa pagpili ng tama kahit mahirap. Si Martha ay lumapit, ang kamay ay inilapat sa kanyang balikat. Ginawa mo ang tama, James. Huwag kalimutan yun. Mga oras mamaya, habang ang araw ay lumulubog sa kanluran, ang langit ay nagbabago ng kulay mula sa asul tungo sa violet at gold. Si James at Sarah ay nakaupo sa veranda. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na parang pader na humaharang, kundi parang tulay na nag-uugnay, na nagdadala ng pag-unawa at pagpapatawad. Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo ako prinotektahan kahit alam mong magdudulot ako ng problema? Siya ay tumingin sa kanya, ang mga mata ay tahimik at totoo, dahil tama. Dahil ikaw ay isang bata na nangangailangan ng tulong. At dahil sa loob ng mahabang panahon, para sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang aking asawa, naramdaman ko muli na may layunin ako, na may dahilan ako para gumising sa umaga. Sarah ay tumango ng dahan-dahan. Ang mga daliri ay naglalaro sa tali ng mga butil na ginawa niya. Ang aking ama, sinasabi niya palagi na ang pinakamahirap na bagay sa mundo ay magpatawad. Ngunit sinasabi niya rin na ito ang pinakamahalagang bagay. Dahil kung hindi tayo magpapatawad, ang galit ay kakainin tayo mula sa loob hanggang sa wala nang matira. Ang pag-uusap ay huminto doon, ngunit sa mga salitang iyon, naramdaman ni James ang bigat na
Dala niya sa loob ng mga taon ang guilt tungkol sa ama niya, ang kalungkutan tungkol sa asawa niya, ang takot na hindi siya sapat ay nagsimulang bumigay, unti-unti, parang ice na natutunaw sa ilalim ng mainit na araw. Nang gabing iyon, habang ang buwan ay umakyat sa kalangitan na parang mata ng Diyos na nanonood sa kanila, habang ang mga bituin ay nagniningning na parang mga diamante sa black velvet, si James ay natulog ng mas mahimbing kaysa sa loob ng 6 na taon. At sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang asawa, si Matilda, nakangiti at sinasabing, "Ginawa mo ang tama, James, ginawa mo ang tama." Ngunit ang mundo ay hindi nagpahinga. Ang mundo ay hindi kailanman nagbibigay ng kapayapaan ng matagal. At sa madaling araw ng ika-4 na araw, habang ang kalangitan ay kulay rosas at orange sa pagsisikat ng araw, isang bagong banta ay lumitaw sa horizon. Mula sa hilagang bundok, isang grupo ng mga mangangabayo ay bumaba, hindi 5 kundi 15, marahil 20. Ang mga bandila na dala nila ay hindi kilala, hindi militar, hindi mga tagabayan. Ang mga uniforme ay kakaiba, mas madilim, mas military style, ngunit hindi opisyal. Vigilantes, bounty hunters, ang uri ng mga lalaking kumikita sa pagpatay ng mga Apache na kumukuha ng mga scalps at ipinapresenta sa military bases para sa reward money. Si Sarah, na gumising ng maaga dahil sa panaginip na masama, ay nanonood mula sa bintana. Nakita niya ang mga lalaki at ang lahat ng takot na pinigilan niya sa loob ng mga linggo ay bumalik ng isang iglap. Ang mga kamay ay nanginig, ang hininga ay naging mabilis, ang puso ay tumitibok ng sobrang bilis. James gising. Tumakbo siya sa kanyang silid, ang mga paa ay walang ingat. Siya ay bumangon agad, nakita ang takot sa mukha niya. Ano ang mga lalaki? Maraming mga lalaki. Paparating sila. Tumakbo sila sa bintana at nakita ang armada ng mga horsemen na papalapit. Ang alikabok na ginagawa nila ay parang ulap na sumasaklaw sa umaga. Kunin ang iyong mga gamit. Ngayon, saan tayo pupunta? Ang mga bundok. May nakatagong cave doon na ipinakita sa akin ng isang Apache trader noon. Kung makakarating tayo doon bago sila makarating dito, ngunit huli na. Ang unang kabayo ay nasa gate na, ang mga lalaki ay bumababa, ang mga baril ay nakalabas na. Ang leader, isang matangkad na lalaki na may marka sa buong mukha, ang mata ay parang ng snake, ay naglakad palapit sa bahay na may siguradong hakbang. James McKenna. Narinig namin na mayroon kang isang Apache dito. Isang bata. Mayroon kaming reward para sa bawat Apache scalp, bata o matanda. Walang pinagkaiba. Si James ay lumabas na may rifle, ngunit alam niya na hindi sapat iyon. 15 mga lalaki laban sa kanya. Imposible. Wala kayong karapatan dito. Ito ay pribadong lupa. Ang lalaki ay tumawa. Ang tunog ay parang bato na nag-collide. Karapatan? Sa wilderness na ito, ang karapatan ay para sa mga lalaking may lakas na kunin ito. At kami ay mas malakas kaysa sa iyo, McKenna. Kaya ibigay mo na ang bata at makakaalis ka ng buhay. Ngunit bago pa man makasagot si James, may sumigaw mula sa gate. Isa pang grupo ng mga manggangabayo. Ngunit ang mga ito ay kilala. Ang sheriff ng bayan, si William Hartford, kasama ang 2 deputies at 5 volunteers mula sa bayan. Si Martha ay nasa likod, kasama si Rebecca at ang iba pang kababaihan mula kaninang umaga. Narinig namin ang balita na may vigilantes na paparating. At nandito kami upang sabihin na hindi kami papayag na may murder na mangyari sa aming teritoryo. Ang vigilante leader ay tumingin sa bagong dating, ang mukha ay nagiba mula sa confident tungo sa cautious. Sheriff, ginagawa lang namin ang aming trabaho. Ang bata ay under ang proteksyon ng James McKenna at sa
Jurisdiction ko, iyon ay sapat. Kaya umalis na kayo bago ko kayo arestuhin dahil sa trespassing at threatening behavior. Ang mga sandali ay lumipas ng mabagal. Ang vigilantes ay may numerical advantage, ngunit ang pagdating ng sheriff ay nagbago ng dynamics. Ang pag-atake ngayon ay hindi lamang laban kay James, kundi laban sa batas mismo. Sa wakas, ang leader ay umatras, ang mukha ay pula sa galit. Maalala namin ito, Sheriff, at babalik kami. Hindi ngayon, hindi bukas, ngunit babalik kami. Ngunit nang umalis na sila, ang threat ay nananatiling nakabitin sa hangin na parang usok na hindi mawala. Ang sheriff ay lumapit kay James, ang mukha ay seryoso. Kailangan mong mag-ingat, James. Ang mga taong iyan ay hindi tumitigil at hindi ako laging nandito upang protektahan ka. Alam ko, ngunit salamat sa lahat. Nang umalis na ang lahat, si James at Sarah ay naiwan na mag-isa muli. Umupo sila sa veranda, ang takot ay dahan-dahang bumababa ngunit hindi ganap na nawawala. Hindi ito tapos, hindi ba? Hindi. Ngunit habang may mga taong handang tumulong, may pag-asa pa. Ano ang gagawin natin? Mabubuhay, magpapatuloy, at ipapakita sa mundo na ang pagmamahal ay mas malakas kaysa sa galit. Ngunit sa ilalim ng mga salitang iyon, pareho nilang alam ang katotohanan. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Ang banta ay nananatiling nandyan, naghihintay sa madilim, naghihintay ng tamang oras. Lumipas, impa ang 2 linggo at ang buhay ay bumalik sa isang uri ng normalcy, kung matatawag mo itong normal. Si Sarah ay naging mas komportable, nagsisimulang magsalita ng mas marami, tumawa minsan, kahit rare. Si James ay nagturo sa kanya kung paano magsulat sa English, kung paano magbasa, at sa gabi ay kinukwento niya sa kanya ang mga kwento mula sa mga libro, mga adventure stories, mga fairy tales, mga kwento ng mga bayani at mga dragon. Ngunit ang shadow ay nananatiling nandyan. Bawat tunog sa gabi ay nagdudulot ng alerto. Bawat biglang paggalaw ay nagiging possible threat. Isang gabi, habang si Sarah ay natutulog, si James ay nagsulat ng liham. Isang liham para sa kanyang ama na matagal nang patay. Isang liham na hindi niya kailanman isusulat noon, ngunit ngayon ay parang kailangan. Ama, hindi ko maintindihan noon ang ginawa mo. Hindi ko maintindihan kung bakit mo sinunod ang mga utos na alam mong mali. Ngunit ngayon, habang nandito ako at pinoprotektahan ang isang batang Apache, isang bata na maaaring anak ng isa sa mga pinatay mo, nagsisimula kong maintindihan ang complexity ng mundo. Walang simple na sagot, walang black and white. Lahat ay kulay abo, at ang tanging bagay na magagawa natin ay piliin ang tama sa bawat sandali. Kahit hindi natin alam kung ano ang magiging resulta, hindi niya ipinadala ang liham. Sinunog niya ito sa apoy. Pinanood kung paano ang mga salita ay naging abo, naging usok na umakyat sa kalangitan. Ngunit sa pagsulat nito, may isang bagay na bumitaw sa kanyang loob. Isang uri ng kalayaan. Magtanong sa comments, sa tingin mo ba dapat bang magpatawad si Sarah kay James dahil sa ginawa ng ama nito? O ang ilang mga kasalanan ay masyadong malalim upang mapatawad? Gusto kong malaman ang inyong opinyon tungkol sa temang ito ng pagpapatawad at paghihiganti. Nang gabing iyon, habang natutulog si Sarah sa kanyang sulok ng bahay, si James ay nagbantay. Umupo siya sa veranda na may rifle sa tabi. Ang mga mata ay sumusurvey sa darkness. Ang buwan ay kalahating puno, nagbibigay ng sapat na liwanag upang makita ang mga anino, ngunit hindi sapat upang makita ang lahat. At doon, sa madaling araw nakita niya ito, isang figura sa distansya nakatayo sa tuktok ng maliit na hill na overlooking ang rancho. Hindi gumagalaw. Nanonood lang, hindi vigilante, hindi sundalo. May isang bagay sa posture, sa paraan ng pananatili na nagsasabi sa kanya, Apache. Tumayo siya,
Ang kamay ay umabot sa rifle, ngunit hindi niya ito kinuha. Sa halip tumayo lang siya doon. Ang mga mata ay nakatuon sa figura. Ang figura ay nananatiling nandoon sa loob ng ilang minuto pa. Pagkatapos ay dahan-dahang umalis, bumalik sa darkness ng bundok. Kinabukasan, nakita ni James ang isang bagay na nakalagay sa gate ng rancho. Isang maliit na pouch na yari sa leather, puno ng herbs, at iba pang tradisyonal na gamot ng Apache. At isang maliit na note na nakasulat sa broken English, "Salamat sa pag-aalaga sa aming dugo. Ang spirits ay magbabantay sa iyo." Ipinakita niya ito kay Sarah. Ang mga mata niya ay lumaki. Ang mga kamay ay nanginig habang hawak ang pouch. Sila ay alam. Ang aking mga tao ay alam na nandito ako. Oo. At alam nila na ligtas ka. Ngunit, bakit hindi nila ako kinuha? Bakit hindi nila ako dinala pabalik? Dahil alam nila na ikaw ay mas ligtas dito. Dahil alam nila na ang mundo ay nag-iba na at ang pagbalik sa dating paraan ay hindi na posible. Umupo sila sa veranda, ang morning sun ay init sa kanilang mga mukha. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang katahimikan ay hindi puno ng takot o alalahanin, kundi ng isang uri ng kapayapaan, fragile, temporary, ngunit totoo. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi tatagal. Dahil sa mundo na ito, ang kapayapaan ay laging sandali lang, isang breathing space sa pagitan ng mga bagyo. Ang tempestada ay nagsimulang magbuo sa horizon ng hapon. Ang mga ulap ay itim at mabigat, puno ng kulog at kidlat. Ang hangin ay nag-iba ng direksyon, nagdadala ng amoy ng ulan at lupa na nabasa ng ozone at peligro. Mula sa Timog Gate, isang solong mga ngabayo ay papalapit, hindi mabilis, hindi nagmamadali. Slow and deliberate, ang kabayo ay itim na parang gabi. Ang rider ay nakasuot ng damit na puno ng alikabok. Si James ay tumayo, ang kamay ay automatikong umabot sa rifle. Ngunit may isang bagay sa rider na nagpahinto sa kanya, ang posture, ang paraan ng pagsakay, ang aura ng authority. Ang rider ay tumigil sa harap ng bahay, bumaba mula sa kabayo. Isang babae, matangkad at payat, ang mukha ay nabayo ng panahon at karanasan, ang mga mata ay kulay gray na parang abo. Nakasuot ng traveling clothes, may sidearm sa hip, may rifle sa saddle. James McKenna? Opo. At ikaw ay sino? Ang pangalan ko ay Margaret Thornton, Federal Marshal mula sa Tucson. At nandito ako tungkol sa batang Apache na inyong prinoprotektahan. Ang puso ni James ay bumaba. Federal Marshal, ito ay hindi na local issue. Ito ay naging federal matter. Ang Marshal ay tumingin sa paligid, ang mga mata ay sumusuri sa lahat. Maaari ba akong pumasok? Mahabang biyahe. At mayroon akong mga bagay na kailangan nating pag-usapan. Sa loob, habang si Sarah ay nakatago sa likod ni James, ang Marshal ay umupo sa mesa, tinanggal ang sombrero. Narinig ko ang tungkol sa ginawa ninyo, tungkol sa vigilantes, ang mga tagabayan, lahat. At nandito ako hindi upang kunin ang bata, kundi upang alok ng solusyon. Solusyon? Mayroon akong kaibigan, isang missionary na may orphanage sa New Mexico. Tumatanggap siya ng mga batang Native American, nagtuturo sa kanila, nagbibigay ng ligtas na lugar. Ang bata ay magiging ligtas doon, protektado ng federal law. Si James ay tumingin kay Sarah, nakita ang takot sa kanyang mga mata. Hindi, siya ay mananatili dito, kasama ko. McKenna, alam ko ang iyong intensyon ay mabuti, ngunit tingnan ang katotohanan. Ang bata ay hindi kailanman magiging tunay na ligtas dito. Laging may mga tao na gustong saktan siya, laging may banta. Sa orphanage, doon ay magiging isa lang siya sa marami. Dito, siya ay parte ng pamilya. Ang Marshal ay huminga ng malalim. Naiintindihan ko. Ngunit kailangan ninyong isipin kung ano ang best para sa kanya, hindi kung ano ang gusto ninyo. Ang mga salitang iyon ay sumakit, ngunit totoo. Si James ay tumingin kay Sarah. Ano ang gusto mo? Ito ay iyong desisyon.
Ang bata ay tumayo doon, ang mga kamay ay nagsasalikop. Ang mukha ay puno ng kalituhan at takot. Gusto kong manatiling ligtas. Ngunit gusto ko ring manatili sa tahanan ko. Ito ay tahanan mo, Sarah. Palaging magiging tahanan mo. Ngunit alam niya, at alam ni Sarah, na ang katotohanan ay mas komplikado kaysa doon. Ang tempestada ay nagsimulang bumagsak sa labas, ang ulan ay pumapatak sa bubong na parang drum ng digmaan. Ang marsyal ay tumayo, inilagay muli ang sombrero. Bibigyan ko kayo ng 1 linggo upang mag-isip. Pagkatapos ay babalik ako para sa sagot. Ngunit isipin, ano ang truly best para sa bata? Nang umalis na ang marshal, ang bahay ay tila mas tahimik, mas malungkot. Si James at Sarah ay umupo sa harap ng apoy. Pinanonood ang mga apoy na sumasayaw. Ayaw mo bang pumunta? Hindi ko alam. Takot ako. Takot akong iwanan ka. Ngunit takot din akong manatili dahil baka saktan ka nila dahil sa akin. Hindi ka dapat mag-alala tungkol sa akin. Ako ay matanda na, nakakaya kong pangalagaan ang sarili ko. Ngunit ang tanong ay nananatili. Ano ang truly tama? Protektahan ng bata sa piling niya at panatilihing nasa constant danger o hayaan siyang pumunta sa mas ligtas na lugar ngunit malayo sa kanya. Sa unang tunay na tahanan na naramdaman niya mula nang mamatay ang kanyang pamilya. Ang mga araw ay lumipas ng mabagal, 6 na araw. At ang desisyon ay patuloy na nasa ere. Si James ay nagturo kay Sarah ng mas maraming bagay. Kung paano mag-cook, kung paano mag-repair ng mga damit, kung paano mag-tend sa mga hayop, na parang sinusubukan niyang ipasa ang lahat ng kaalaman niya sa 1 linggo, na parang alam niyang ang oras ay mauubos. Sa ikapit,